Hello mga boss. Ang gagawin natin ngayon, ayan, sa video game player na ang brand ay HDT. Ayan. So, ang issue nitong video game player na to, basta sa customer, ayaw daw mag-power on. So, yun bali ang problema nitong video game player. Ngayon, try na muna natin para makita nyo ang problema. Ayan mga boss, saksak ko lang. Power on. Ayan. So, ganyan lang mga boss. Yan bali yung problema nitong video game player. Ngayon, yan yung ayusin natin ngayon. Pero bago yan, sa mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag sanang kalimutan mag-subscribe. At pagkipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. So, ayan, bale, nabuksan ko na tong video game player. Ngayon, dahil ang problema nitong video game player na to, ayaw mag-power on. So, nang check natin dito mga boss, itong kanyang power supply. So, sa mga newbie, bale, ito yung kanyang power supply. So, dyan tayo unang mag-check. Kasi yan yung pinaka-power supply nitong video game player. So, nang gagawin natin, bale, check na muna natin yung kanyang AC supply. Tignan natin kung nakatawid ba yung 220 volts dito sa board. Ayan, saksak ko lang mga boss. Tapos, gamit tayo ng tester. Bale, ito yung gagamitin natin na tester, itong digital. So, nakaset ng ating tester sa AC volts. Ngayon, sukatin na muna natin. Tignan natin kung nakatawid ba yung 220 volts na AC dito sa board. So, pansinin nyo itong ating tester. Ayan. Kung titignan nyo mga boss, bale, meron naman tayong nasukat na 235 volts. Ayan. So, ibig sabihin, good yung kanyang power cord, main switch. Kasi mga boss, nakatawid tong 235 volts or 220 volts. Ngayon, dahil dyan, so sunod na may check natin ngayon dito sa kanyang secondary output. So, sukatin natin yung kanyang secondary output. Tignan natin kung meron ba tayong masukat na DC voltage. Bale, dito sa kanyang secondary output mga boss, bale, naka-indicate naman yan dito sa board. Ayan, kung titignan natin itong kanyang board, naka-indicate naman yung voltage na dapat natin masukat. Ayan. So, meron tong 12 volts positive. Tapos, meron din tong negative 12 volts, 5 volts. Ayan. 3.3 volts. So, dapat yung nakasulat na voltage dyan, mga boss, yan yung dapat masukat natin dito sa kanyang secondary output, dito sa power supply na yan. So, dapat mga boss, lahat ng mga voltage na yan, dapat masukat natin yan gamit yung ating tester. So, tignan natin ngayon kung present ba lahat yung mga voltages na yan. Positive 12 volts, negative 12 volts, 5 volts, at 3.3 volts. So, ngayon gawin natin, tignan natin kung present ba yung mga voltage na yan. Ngayon, try natin na yan. So, gamit natin tester, ito pa rin. So, set natin sa DC volts yung ating tester. Ayan, nasa 20 volts. Ngayon, bago tayo magsukat ng voltahe dito sa kanyang secondary sa power supply, so, kailangan na muna natin isaksak ng power cord. So, saksak ko lang. Ayan mga boss. Ngayon, once na naisaksak na natin yung power cord, so magsukat na tayo dito sa kanyang secondary sa power supply. Tignan natin kung present ba yung mga voltage na naka-indicate sa board. So, unahin natin tong 12 volts. Ayan. So, dito sa 12 volts, wala tayong masukat. 0 volts. Ganon din sa negative 12 volts. So, nakita natin na yan. Sa 12 volts, 0 volts yung nasukat natin. So, wala tayong nasukat. So, dyan pa lang, hindi talaga magpa-power on tong video game player na to. Sa 5 volts, ayan, 0 din. Ganon din sa 3.3 volts. So, lahat ng voltage na naka-indicate dito sa power supply, so, 0 volts. So, nakita natin mga boss, ayan, isa man sa supply dito sa secondary nitong power supply, wala tayong nasukat. Lahat ng supply dito na naka-indicate 0 volts yung sukat natin. So, ibig sabihin kapag ganyan, 101%, ang problema nitong video game player na to, nandito sa power supply. Ngayon, dahil dyan, dahil may problema dito itong power supply, so, tatanggalin na natin yan para yun na nga, ma-check na natin itong power supply board.
at matingnan na natin kung anong posibleng sira kung bakit walang lumalabas na voltahe dito sa kanyang secondary. So baklasin ko lang. So ayan, bale nabaklas ko na itong power supply nitong videoke player. Ngayon kung titignan natin yung mga parts dito sa board na yan or power supply, so mukhang okay naman, wala naman tayong nakikitang sunog or pumutok na pyesa. Ayan. Ngayon dito sa likod naman mukhang okay naman yung mga solder. So wala rin tayong nakikitang loose solder. Dahil wala tayong nakitang pumutok na pyesa or sunog, so magche-check na tayo ng mga pyesa ngayon para yun na nga, mauli na natin yung posibleng sira dito sa power supply board na yan. So ang gagamitin naman natin na tester ngayon sa pag-check sa mga pyesa, itong analog tester. Ngayon, unang i-check natin dito na muna tayo sa primary section. Bale, ito yung primary section. Ayan, yung binilugan ko. So, dyan na muna tayo mag-check ng mga pyesa. Bale, ito yung kanyang AC line. Ayan, yung dalawa na yan. Yan, bale, yung primary. So, dyan na muna tayo unang mag-check ng mga pyesa. Bale, i-check natin dito itong mga rectifier diode. Ayan. Lahat ng mga rectifier diode, iti-test natin yan. So, gawin ko lang, check ko lang mga boss. I-forward ko na yung video sa pag-check. Hindi na natin isa-isain pa para hindi na umaba tong ating video. Ayan mga boss, base sa pag-check ko dito sa primary section. So, nakikita kong problema itong thermal resistor na yan. Ayan. So, connected yan dito sa kanyang AC line. Ngayon, double check ko lang. Pasinin nyo itong ating tester. So, meron naman tayong nakukuha resistance dyan sa thermal resistor na yan. Pero mataas. Pero kung pagdikitin natin yung ating mga test probe, dapat nasa, ayan, almost 1 ohms. Pero once na ititest natin yung thermal resistor, ayan, mataas yung resistance. So, gawin natin, try natin na palitan na muna yan or tanggalin. Ayan mga boss, so tanggalin ko lang yung thermal resistor dito sa board, dito sa primary. So after natin matanggal, saka natin itest ulit na nakatanggal dito sa board. Ayan mga boss, bale natanggal ko na tong thermal resistor dito sa board. Ngayon, try natin itest ulit, tignan natin. So nakaset tayo sa times 1. So ganun pa rin yung reading mga boss. Ngayon, try natin palitan na muna yan. Yun mga boss, so negative, wala akong manap na thermal resistor. So kaya gagawin na lang natin, bale, jumper na lang natin yan. So okay lang naman kasi kahit na-jumper natin yan. Yung kasing thermal resistor, parang fuse din yan. So okay lang kahit na-jumper na lang natin. Pero in case man, meron kayong manap na pamalit, mas better, palitan nyo. Huwag kayong mag-jumper. So this time dito sa ating video, wala lang tayong manap na thermal resistor, kaya ginamper ko na muna para kahit papano matignan natin kung gagana ba tong power supply na yan at kung yun ba talaga ang problema. Ayan, kung titignan nyo, bale na jumper na natin. Bale dito nakalagay yung thermal resistor. Ayan. So ginawa ko, bale jumper na muna. Ngayon dito naman sa switch, ayan, nag-jumper din tayo. Bale, dito nakalagay yung main switch nitong videoke player. Bale, ito yan. Ayan yung switch. Ngayon mga boss, try na natin kung gagana ba to. Ayan mga boss, so lagyan ko lang ng power cord. So, dito na muna natin ito try ng power supply. Hindi ko na muna nilagay sa player. So, itong jumper na yan. Ayan, so ang purpose natin dyan, yun na nga, kahit na hindi na natin lagay yung main switch, po pwede natin itry itong power supply. So, ang gagamitin natin na pangsukat dito, na voltahe itong digital tester, ayan, para sa mga newbie, makita nyo yung actual na voltahe na masukat natin. So, saksak ko lang itong power cord, ayan. Ayan mga boss, bale nakasaksak na itong power cord. Ngayon, magsukat na tayo, tingnan natin kung meron na ba tayong masukat na output dito sa kanyang secondary.
So, unahin natin tong 5 volts. Tignan natin, pansinin nyo tong ating tester. Ayun, kung titignan nyo mga boss, ayan, meron na tayo nasukat na 5 volts. Ngayon, sunod naman sa 3.3 volts. Ayun, 3.9. Sa 12 volts. Ayun. Sa 12 volts, meron tayong nasukat na 13 volts. So, okay lang yan. So, nakita nyo mo, boss. Bale, ito lang talaga yung may problema, itong thermal resistor na yan. So, ito lang yung tinanggal natin. Tapos, dahil wala tayong available, jumper na lang. So, nakita nyo, gumana. So, ibig sabihin, 101%, yan talaga yung problema. Ayan mga boss, kung titignan nyo, bale, nailagay ko na yung power supply dito sa player. Ngayon, try naman natin na nakalagay na dito sa player ng power supply. Tignan natin kung mag-on na ba tong video player. Saksak ko lang mga boss, ayan. Tignan natin. Power on. Ayun. Kung titignan nyo mga boss, ayan, bale okay na tong video player. Meron ng display, ayan. So, hintayin lang natin mag-read. Tignan natin kung okay rin ba tong kanyang lens. So, hintayin lang natin. Ayan mga boss, kung titignan nyo, bale okay naman yung lens nitong video player. So, ito lang talaga yung naging problema kung bakit ayaw mag-power on nitong video player. Yun mga boss, ngayon okay na to. Bale, sasara ko na lang to. So, sa mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag niyo sanang kalimutan mag-subscribe. At pakipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. Hanggang sa muli mga boss, maraming salamat.